i-share ko po ay ang verse ng Matthew chapter 6 verse 33. Maikli lang po to, devotion ko lang po ito. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, thank you, Lord, for this day, and thank you, Lord, for the life, and thank you, Lord, for the given chance na ikaw po ang aming pangunahan sa aming pang-araw-araw. Lord, let your will be done, Lord, sa aming buhay. In Jesus' name I pray. Amen. I just want to share this verse, yung but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po guys, ito is napakatotoo. Seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin po, unahin po natin sa lahat-lahat ang paglilingkod sa Panginoon. And His righteousness, siyempre sa kanyang kaparaanan. And all these things shall be added unto you. Alam niyo po yung mga bagay-bagay yun po yung pinaka-bonus. Ang talaga pong blessings na talaga kung susuriin nyo po is yung makintig ka ng salita ni Lord, magbasa ka sa salita ni Lord. Yung pagkarinig mo pa lang, you are blessed. How much more kung isinasabuhay mo po ito, nakikita po sa iyong pamumuhay, yan po yung tinatawag na righteousness. Dapat po mauna po yung righteousness. Ibig sabihin, kaparaanan, always in a God's way. Kung mapapansin nyo po, kung susirin nyo po, sa buhay ko na lang, nung si Lord po ang aking sinundan, unti-unti pong nababago yung aking pamumuhay. Kung gusto po nating marating ang ating kapayapaan sa buhay, unahin po natin ang the kingdom of God. Ibig sabihin, hindi lang po the matter of sa pamagitan ng pera ang paglilingkod sa Panginoon. Mas importante po yung ayusin po natin yung ating attitude. Unang-una po yung ating self-discipline. Self-discipline po kasi, pag alam po natin yung tama at saka mali, mami-minimize, parang sa pag-aaral po yan sa eskwelahan. Pag lagi po tayong nakikinig sa ating mga guro, ay sigurado, pag exam, makakapasa ka. Pero pag hindi ka nakikinig, di ba, bagsak. Ganon din po yung ating pananampalataya. The more you seek, the more you power na magkakaroon ka ng possibility na mabago ang buhay mo. Ito po sa buhay ko na lang po. Nung si Lord po ang sinundan ko, pero alam ko po, siya po yung nag-guide sa akin kasi sabi ko nga po ulitin, ako'y matigas ang ulo. Hanggang ngayon, matigas pa ang ulo ko, lalo na po yung mga alam kong hindi kaaya-aya na for God's glory. Di bali na pong wala na pong kaibigan. Kaysa naman po ako'y maraming kaibigan na mawawala po ako sa direksyon ng paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ang influence ng magkakaroon ng maraming kaibigan. Hindi napakahirap pong yung maraming kaibigan po, masarap po, masaya. Pero pagdating po sa problema, bira lang po yun. So, nung ako'y tinawag ni Lord at ako'y naglingkod talaga ng buong puso, alam niyo po, unti-unti, tinatanggap ko na lang yung anong buhay ko na hindi maganda. Inayos ko po yun. Alam po yan ng mga kapatid ko ngayon. Pero hindi ko po sila inoobliga na sundan yung aking yapak ngayon kasi sabi nga po, lahat po tayo is have a purpose in life. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon is one is a blessings. Ang akala po nila is pahirapan. Nagiging pahirapan lang po yung paglilingkod sa Panginoon pag nauobliga. Alam niyo po yung nauobliga, yung kaya kasi yung mga ibang churches kasi lagi na lang may fundraising. Minsan lang po tayo magsahod sa isang buwan. Dapat po naman talaga yon, hindi masyadong fundraising kasi po ang paglilingkod po sa Panginoon, pwede po tayong hindi gumamit lagi ng
ng pera. Kagaya po ng aking ginagawa. Alam niyo po, itong aking page at YouTube po, wala po itong bayad. Kung mayroon man po, sense lang. Kasi ang nagbibigay po yung mga companies, yung may mga ads. Yun po. Pero kung ang paglilingkod po natin sa Panginoon is dadaanin po natin sa money matters, napaka parang lagi po tayong hirap sa buhay. Pero pag ang paglilingkod po natin sa Panginoon is yung ating life, ipakita natin sa buhay natin. Alam niyo po, yung pera susunod na yan. Hindi po yung pera ang susundan natin. Kasi pag nagpagamit po tayo sa pera, alam niyo po, kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka pa rin makukontento. Pero pag sumunod ka sa salita ni Lord, alam niyo po, marami at saka hindi ang pera mo, ikaw ay napakasaya. So, unahin po natin as OFW po, ito po, para po tips lang po sa mga gusto talagang mabago ang buhay. Pagbaguhan ka po dito sa Hong Kong, kailangan mong, nung pumunta ka dito, ano ba yung focus mo? Doon ka mag-stake. Ibig sabihin, ako nung una dito, ang focus ko talaga nung makapunta ako dito, bayaran ko yung utang ko. So, yun po yung ginawa ko. Kasi kung hindi po natin mabayaran ang utang, tapos gumawa ka pa ng hakbang na sa buhay mo, hindi ka po makakaahon. Kailangan po, stick to one lang po tayo kung ano yung pong pakay natin, pagpunta natin, i-goal po natin. Kagaya ko po. Nung pumunta ako dito, talagang ang hirap po magbayad ng utang. Kasi stress ka talaga. So, nung nakabayad na po ako noon, talagang sabi ko kay Lord, di bali nang wala na akong pera, basta hindi na ulit ako utang. Alam niyo po, napakasaya yung pakiramdam ng walang utang. Dahil alam niyo po, kahit saan ka pumunta, nakaka-smile ka ng maayos. Kaysa yung dami mong utang, lagi mo na lang kinokonsensya sa sarili mo. Alam niyo po minsan, hindi po masama ang mangutang din pagka talagang importante. Pero pag alam po natin na puro na lang yun na utang, alam niyo po, napakahirap pong umahon. Siguro, payong kapatid lang po ito, iwasan po nating umutang. Kasi po, ang pag-utang po, lalo na po yung may interest, hindi ka po basta makakaahon. So, payong kapatid, kasi naranasan ko din, stick to the one goal po kung andito ka po sa abroad. Be wise, magtiis, tiis. Yan po yung words na narinig ko sa aming agency nung bago po ako dito. Kung gusto nyo pong mabago ang buhay nyo, kahit anong mangyari, tiis. As long as hindi kayo napapahamak, sabi ng agency namin yung tiis. So ngayon, for God's glory, after 12 years, di po ba? Ang sarap. May pera po ako, wala. Napakasaya ko po talaga. Kasi po, naghahari po ang salita ni Lord sa buhay ko. Kahit sabi ko nga po, isa, dalawa ang aking kaibigan, masaya na po ako doon kasi napakasarap pong mabuhay yung walang nag-aalinlangan po. So, hanggang dito na lamang po at sana ay makatulong po sa mga baguhan dito sa OFW, guys. Huwag kayong titingin sa mga bagay kasi temptation yan. Yung mga worldly, yan ay hindi ka po yan tatantanan. Mahal po. Kaya huwag po tayong mag-focus sa mga bagay kasi mahirapan po tayo sa pag-ahon sa buhay. So, have a nice day. Bye-bye.